Nandito na tayo. Lola, Halika. Tonyo, sinabi ko na. Sanay na ako sa bahay. Hindi ka nakinig. Pilit mo akong pinatira. Sa magandang resort na to. Nanay, sa atin to, walang bayad. Kayong dalawa ni Andres, maglaro lang kayo. Sige, gawin mo na. Nanay. Yung sinabi ko dati, yung tungkol sa pagpapakasal namin ni Ceci. Yung tungkol sa pagpapakasal namin ni Ceci, anong tingin mo? Gusto mo bang makilala siya? Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, hindi ako magpapakasal. Sige. Kung gusto ni Andres, nanay ay sumasang-ayon. Okay, salamat nanay. Nanay, huwag kang mag-alala. Si Ceci ay mabait na babae. Kayo ni Andres, magugustuhan niyo siya. Halika. Miss Lopez, utos ni Boss Ramos. Hindi pa kayo pwedeng magkita. Malapit na si Donya. Umuwi na po kayo. kailangan kong makita siya. Palaging pinapaliban ni Tonyo ang pagpapakasal. Natatakot lang siguro ayaw ako ng anak niya. Kung mapapalagay ko ang binan at anak. Miss Lopez? Miss Lopez? Ang ganda na resort na to! Ang anak ko ang may-ari. Pinasundo niya kami para magbakasyon. Halika, tingnan mo. Lola! Halika. Anak ng puta! Okay ka lang? Alam mo ba? Bago lang ang phone ko. Kaya mo bang bayaran? Bakit ka ganyan? Ikaw ang gumangga sa apo ko. Hindi ka nag-sorry? Sinisigawan mo pa kami. Ay, tagal sa hirap. Mag-sorry pa ako. Jologs! Mahihirap! Walang modo. Wala kang pake kung maging masama ang anak mo. Sinong walang modo? Sinong tinutukoy mo? Anong ginagawa mo? Lola, huwag mong hawakan ng lola ko! Walang hiya! Patayin kita! Anong ginagawa mo? Ang galing ni Lola! Ang galing ni Lola! Alam niyo ba? Hindi ako katulad yun na mahihirap. Ang anak ko ang may-ari dito. Kung ginagalit niya ako, wala kayong makakalabas. Anong ginagawa niyo? Ginagawa niyo? Kayo ba mga tauhan ng resort na to? Pakinggan niyo ang matandang to. Hindi lang nagharang sinisira pa kami. Walang katotohanan! Ikaw ang gumangga sa aking apo! Hindi humingi ng tawad, nag-aaway pa! Nayon, ikaw pa ang nagsisinungaling! Ikaw ang bumangga sa atin. Pinabahiya mo pa ang lola ko. Agad niyong ayusin ito para hindi magising si nanay ni Tonyo. Opo. Anong magagawa niyo? Si Francis, Boss Santos ng Ramos Holdings. Kung hindi kayo humingi ng tawad, papalayasin tayo ni Francis. Siya ang ina ni Antonio at ang anak na Andres. At ang anak na Andres, isang pamilya nga. Hindi nila ako kilala. Nanay, ako po ang asawa ni Tonyo. Pinapunta niya po ako para sunduin kayo at si Andres. Donya, batang amo! Ay, ang ganda. Magaling talaga pumili si Francis. Ang ganda ng girlfriend niya. Matanda, ang tapang mong saktan ng aking biyanan at anak. Walang takot. Bitbitin niyo siya. Ako mismo matuturo sa babaeng walang utak na to. Bitawan niyo ang lola ko! Ginagawa niyo? Para ipagtanggol ang biyanan ko. Opo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ang lola ko! Walang respeto kayo. Walang utos. Dito? O ako ang hari. Bitawan niyo ang lola ko. Kung malaman ni tatay, hindi kayo mapapakali. Bata, Ang tatay mo? Walang kwenta ang tatay mo. kahit dumating ang tatay niya, mapapalo din. Huwag niyo saktan ang lola ko! Ikaw na masamang babae! Masama! Bata, dito pera at kapangyarihan ng batas. Magalit ka man, sisirain mo ang taong hindi dapat saktan. Dapat lang na matuto ka. Abat! Kayong mga mahihirap, hindi niyo nakita ang dami ng pera na to. Para sa inyo na to.
Kung hindi kayo marunong at magkalat ang sismis at sirain ang pangalan ng Ramos Holdings, huwag ninyong sisihin ang ginawa ko. Nanay, tara na sa hotel. Si Tonyo sinabi sa akin na para sa'yo ang pinakamagandang suite. Tata? Okay, tara! Lola, ayos lang po kayo? Tara, hanapin na natin si Tita Ceci. Sabi ni tatay, siya na ang bagong nanay. Siguro tulungan niya tayo. Okay lang si Lola. Tara na. Alis. Ako na ang mag-aasikaso ng check-in ninyo. Sabi ng system, ang nireserve ni Donya ay standard room lang, hindi ocean view. Hindi pwede! Paano naman magagawa ni Tonyo na standard room lang? Anong standard room? Sinabi ni Tonyo para kay nanay ang Ocean View Suite. Ngunit ang nag-reserve ay hindi si Boss Ramos. Magandang araw! Ako at si Lola ang mag-check-in. Ang nag-reserve ay si Antonio Ramos. Sinabing sistema na si Ginoong Ramos ay nagreserba ng Premium Ocean View Suite para sa inyo. Sila ba ang ina at anak ni Tonyo? Francisco Santos? Siya ang anak ko! Siya ang nagreserba ng Premium Ocean View Suite! Paano naman standard room? Ang mga probinsyanong ito ang nagnakaw ng kwarto ko! Walang kwenta! Ang kuwartong ito ay inireserba ng tatay ko para sa amin. Reserved? Akala mo sino? Ang pangit ninyong dalawa. Alam mo ba, ang isang gabi dito ay sapat para sa inyo sa isang taon. Sapat na. Palitan niya na ang kwarto ko. Narinig ko kayo. Ang kwartong ito ay inireserba ng anak ko. Ang anak ko ay si Francisco Santos. Ang baba ng pagkakamali. Ang kwarto ng biyanan ko at na mahirap na ito ay nalito mo! Ngunit, tama naman ang impormasyon. Walang mali. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Siya ang nobya ni Boss Ramos. Ang dalawa ay ina at anak ni Boss Ramos. Palitan na ang kwarto. Baka magalit si Tonyo. Huwag kang umasa na manatili dito. Opo, Miss Lopez. Miss Lopez? Ikaw ang nobya ni Tonyo. Cecilia? Hindi ko akalain na ganito sa kaayababang. Ikaw ba ang bagong ina ni tatay? Sino ang nanay mo? Maduming bata. Huwag kang lumapit. Paalisin niyo na sila. Huwag nilang marumihan ang hangin dito. Opo. Sino ang may lakas? Ang tatay ko ay CEO ng Ramos Holdings, si Antonio Ramos. Wala na kayong pera, no? Ang pangit ang damit nyo. Niloloko pa nyo ako na kayo ang Lola at Andres ko. Tama. Bakit kailangan mong imbento bilang ina at anak ni Boss? Silang dalawa. Nasa harap niyo mismo. Hindi kami nagpapanggap. Sa telepono ni Lola, may family picture kami. Panurin niyo mismo. Tama, may picture kami. Family picture namin. Tingnan nyo. Ang pangit ng telepono. Umalis kayo. Perfect. Natapos din ang trabaho. Wala pa akong balita. Kay Nanay at Andres. Kumusta na sila kay Ceci? Magmaneho. Pupunta ako sa resort. Surprise para kay Nanay at Andres. Opo, Boss Ramos. Sumobra na kayo! Pinagsasabihan niyo ako! Pero ang telepono ni Tonyo, sinira niyo! Matanda? Patuloy ka pa rin? Si Tonyo ay CEO ng Ramos Holdings. Ang kanyang ina ay dapat gaya ng lola ko. May alahas at magara. Hindi kayo katulad na ang lahat ng gamit wala pang 200. Wala pang telepono na kayang palitan. Ang payo ko, kung mang-imbento, aral muna kayo. Huwag kang mapatmataas! Kapag nalaman ni tatay kung paano niyo ginawa si Lola, hindi niya kayo papatawarin.
Totoo? Bata, gusto kong makita kung paano ang tatay mong sinungaling akong mapaparusahan. Palabasin sila para hindi makasira ng mood ni Lola at Andres. Ginagawa nyo! Bitawan ako! Bitawan! Nanay, tingnan niyo po ang regalo para sa inyo ni Andres. Tingnan niyo po. Ang pulserang esmeralda na ito ay gawa ng maestro mismo. Worth millions po. Ang kulay, ang kalidad. Napakabagay sa akin. Ceci, napaka-sweet mo. Dapat lang po. Ang anak at manugang ko ay napakabuti. Hindi tulad ng iba na mahirap habang buhay. Gustong manamantala. Andres, ito ay espesyal na para sa iyo lang. Limited edition na laruan. Ang smartwatch mo galing sa parehong kumpanya. Yung smartwatch mo, pwede pang kontrolin ang laruan. Smartwatch? Opo. Yung smartwatch ako. At si tatay espesyal na pinili. Sabi mo, gusto mo? Batang walang iya! Umasa ka! Huwag mong hawakan si Andres! Tingnan mo mabuti. Ang tinutukoy mo ba ay itong relo? Limited edition ito worldwide. Ako at si Tonyo pinaghirapan makuha. Bakit nasa kamay ng batang ito? Hindi siya. Akin yan! Balik mo sa akin! Sinabi mo, nasa iyo ang relo? Sabi ni Lola, kung gusto ko, sa akin yan. Oo, akin yan! Ninakaw niyan sa akin! Walang katotohanan! Ang relo binili sa akin ni tatay. Kayo dalawa ay magnanakaw! Kinuhanan niyo ng kwarto si Andres! Ngayon, ninakaw niyo ang relo niya? Anong hinihintay niyo? Agawin niyo ang relo sa kamay niya! Huwag niyong hawakan! Ang lumapit sa kanya, ire-report ko kayo! Bigay mo ang relo. Akin to! Akin to! Akin to! Andres, huwag na kayong mag-agawan. Umalis ka! Huwag mong hawakan ang relo ni tatay. Oh no! Kung makita ni Tonyo na nasaktan si Andres, magagalit siya sa akin. Apo, ayos ka lang? Hindi ko siya nahawakan! Hindi ako ang may gawa! Batang walang hiya! May lakas ka ng loob! Ipapamuha ko sa'yo! Kitang-kita mo ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Huwag mong suntukin siya! Matanda! Alis! Lola! Lola! Maliban na lang. Walang makakasaktan sa kanya. Gusto mong mamatay, matanda? Susunod ako sa gusto mo. Anong balak mo? Huwag! Huwag mong hawakan ang lola ko! Lola! Huwag mong suntukin ang lola ko! Bitawan mo ang lola ko! Huwag mong suntukin ang lola ko! Kasaman ka! Hindi ko hahayaan na ikakasal si tatay sa'yo! Ikaw na bata, gumagaling ka ng umarte, no? Anong kwenta ang tatay mo? Ang pakakasalan ko ay ang CEO ng Ramos Holdings! Manugang bigyan mo sila ng leksyon pagdating ni Francis. Ipapakasal ko kayo agad. Ma, huwag kayong mag-alala. Ipapaalala ko sa kanilang leksyon na ito. Hindi ko hayaan na lapas tanganin ng pamilya Ramos. Ma, bumalik muna kayo sa kwarto kasama si Manager Cruz. Asikasuhin niyo ang sugat ni Andres. Oo nga. Babalik na muna kami. Tatay! Tonyo. Ang fiancé mo, papatayain kami ni Lola. Andres! Andres! Tatay! Tonyo! Ano nangyayari? Bakit walang sound? May lakas ka pang tawagin si tatay? Parang adik ka na sa pangbongutong. Buti na lang siraan na ang relo. Kung hindi, narinig ni Tonyo ang gulo sa kabilang linya.
Akala niya hindi ko maayos ang nanay at Andres. Ganyan mo kami tratuhin ni Lola. Sisihin ka ni tatay. Cecilia, ang sinasabi namin, totoo ba talaga? Video call mo lang si tatay. Malalaman mo. Ang pangit ninyong dalawa. Ayoko tignan. Takpan yung bibig nila. Para hindi isipin ni Tonyo may nangyaring masama. Hello, Ceci. Nasaan si Nanay at Andres? Nakuha mo na ba sila? Huwag kang mag-alala. Umuwi na si nanay sa kwarto niya. Buti naman. Walang sumagot. Sumagot pero walang sound. Akala ko may nangyaring masama. Huwag kang mag-alala. May ako naman. Walang mangyayari. Tsaka, tinulungan ko si nanay. Kanina, sinang-ayunan niya ang kasal natin. Totoo? Wow, masaya ako. Alright, maganda ka na rin. Para kay Nanay at Andres, maghahanda ako ng welcome dinner. Dahil pumayag na si Nanay sa aming kasal, sa dinner, i-announce ko ang aming engagement. Wow! Itapon sila. Wait lang. Sasagawa ng party si Tonyo. Kung magulo pa, ang dalawang ito, ikulong sila para hindi sirain ang party. At magalit sina Tonyo at nanay. Opo, Miss Lopez. Hindi ko akalain talagang pumayag si Tonyo sa aming kasal. Parang basta pakisamahan ang biyanan at anak ang biyanan at anak ang biyanan at anak. Hindi na panaginip ang maging mayaman. Palayan kami! Tulang! Andres? Andres? Okay ka lang, Andres? Andres! Bakit mainit? Ubot sipon ka ba? Okay ka lang? Andres? Lola, gutom ako. Lamig. Huwag matakot. Lalagyan kita ng gamot at pagkain. Andres, matulog ka lang. Sumunod ka. Hindi pwede! Hindi pwede! Andres, hang in there. Lola will get you out of here. Andres, hang in there. Lola will save you. Andres, malalabas na tayo. Lalabas kita. Malapit na ang pinto. Lalabas kita. Kung makita natin si Tonyo, ligtas na tayo. Andres! Andres! Mangyaring tulungan ninyo kami. Ha!
Maninilip ako ngayon. Lola! Halika. Ah! Di ko alam kung paano. Si Nanay at si Andres sa resort. Cecilia, pinagsasamantalahan mo kami. Pinagsasamantalahan niyo ang lola ko. Hindi papayag ang tatay ko sa inyo. Paalisin mo tatay mo. Alam mo ba? Manager dito tatay ko. Buong resort na to, pag-aari ng tatay ko. Andres, ayos ka lang? Pakiusap lang. Bigyan niyo lang ng tubig ang bata. Kung tuloy-tuloy ito, talagang mamatay siya. Aray, mapanghi. Dalhin sila sa loob. Huwag! Hindi! Ano ginagawa mo? Titiwan mo! Apin to para kay Andres! Titiwan mo! Mamatay na si Andres! Nanay, ayos ka lang? Walang hiya ka. 1,000,000 ito. Bracelet na Esmeralda. Nilaglag mo lang. Bayaran mo to! Walang hiya ka. Patayin kita, matanda. Ang buhay niyong dalawa walang halaga. Ang bracelet na to ginawa ni Maestro de la Esmeralda 3 buwan bago matapos. 1,000,000 ito. Huwag silang pakainin! Patayin sa gutom! Dito po. Boss Ramos? Nasa harap po si Mrs. Boss at si Andres. Yung boses. Nanay. Ako'y titiyak na papatayin kita, matanda. Huwag! Suntukin! Suntukin niya! Patayin niya! Suntukin niya! Walang kwenta ang lola. Hindi ka na protektahan ng lola. Tigil. Tonio! Nanay! Huwag, Tonyo! Tonio! Si Tonyo? Matandang sinualing! Matandang sinualing! Nagulat ako! Miss Lopez, nandito na po si Ginong Ramos. Naghahanap po sa inyo at kay Donya. Yay! Hatid na kami doon! Yay! Matagal ko nang hindi nakita ang anak kong si Tonyo. Ang anak kong si Tonyo. Gusto ko si tatay! Andres, good boy. Dalhin ang 2 basura. Ikulong sila, huwag silang makagulo. Sa gabi ngayon, ako na ang bahala sa kanila. Huwag! Tonyo! Tonyo, nasan ka? Anong ginagawa mo? Ilagay mo yan!
Utos po ni Donya na ilipat. Hindi po gusto ni Donya ang amoy nito. Mura daw. Kakaiba. Ang paborito ni nanay ang sampagita. Pinagbili ko pa nga ng mga bago para dito. Ang tao ay nagbabago. Maaring hindi na gusto ni Donya ngayon. Ilipat na lang. Wait! Nasa si Donya at si Andres? Di ba nasa kwarto sila? Si Miss Lopez po dinala sila sa garden. Andres, makikita mo na si tatay. Masaya ka ba? Masaya! Kung makita ni Tonyo na pinasaya ko si Lola at si Andres, siguradong papagawain niya ako. Check mo ulit. Francisco Santos ako. Ang nanay at anak ko nandito na kaninang umaga. Dapat naka-check-in na sila. Pumanin, sir. Walan talaga. Ang inyong kwarto wala pang nag-check-in. Kakaiba. Di ba sinabi ko? Magbabantay ako kay nanay at anak ko. Walang trabaho ngayon. May balita kay Boss Ramos. Si Boss Lim sa project na sinubit natin. Boss Ramos! Kalahating oras lang. Dadating dito para mag-inspect. Ano? Perfect! Si Boss Lim ang pinakamayaman. Kung mapirmahan ang kontrata, ang halaga ng Ramos Holdings ay tataas ng maraming beses. Nanay, sige muna. May gagawin ako. Hay naku, si Francis? Ano ba yan? Ang tagal ng tawag, biglang binaba pa. Dito lang, may kilalang tao. Kung makasama si Boss Ramos sa Ramos Holdings, magtagumpay ako. Ganyan, ipatawag mo lahat. Sa conference room, 15 minuto. Bilisan! Bakit hindi sumasagot si Ceci? Hindi pwede. Kailangan ko ipaalam kay Ceci para asikasuhin niya ang hapunan. Uy, Boss Ramos! Pasensya na po. Nabangga po kayo. Para po sa inyo. Boss Ramos! Ako po si Francisco Santos, manager na sales. Si Donya at Batang Amo, nandito na rin. Coincidence po, dala ko rin ang nanay at anak ko. Francisco Santos? Oo, tawagin niyo na lang po. Ako si Kiko. Narinig ko lang, maghahanda kayo ng hapunan para sa kanila. Sanay ako sa ganito. Ako nag-organize ng company party. Hayaan niyo na sa akin. Walang problema. Tsaka po, magkatulad ang edad ng nanay ko at Donya. Alam ko kung anong gusto ng matatanda. Hayaan niyo na sa akin. Garantiya, sasaya si Donya at Batang Amo. Sige, ikaw na bahala dito. Huwag po kayo mag-alala. Garantiya, magagawa ko ng maayos. Ah? Francis? Tatay! Tatay? Francis? Nakita niyo ba si Boss Ramos? Parang may emergency sa opisina. Umalis na si Boss Ramos. Kaya pala, sabi ni nanay. Tumawag siya tapos pinaba. Nanay, may emergency si Francis. Mag-uwi siya ng huli. Oh, tanda na lang. Harik ko muna kayo kumain ng dessert. Ang mga kakanin dito, pinakasikat. Okay. Kiko, Oh? mahalaga ang bisita ni Boss Lim. Kailangan ako mag-meeting. Puntahan mo si Ceci.
Ang welcome dinner ngayong gabi, hindi dapat may mali. Boss Ramos, huwag po kayong mag-alala. Walang problema ang dinner. Kung magawa ko ito at masaya si Boss Ramos, ang promotion at dagdag sahod ay siguradong mangyayari. Kailangan kong puntahan si Miss Lopez. Sumunod sa pamilya ni Boss Ramos. Huwag magkamali kahit konti. Andres, ayos ka lang? Tubig. Hang in there. Your tatay is already at the resort. We'll be saved soon. Humiga ka muna. Huwag kang gumalaw. Tulong! Buksan niyo ang pinto! Malapit nang mamatay ang apo ko! Please, palabasin niyo kami! Tulong! Matanda! Anong sigaw yan? Hindi pa ba sapat ang aral? Ha? Kung magsigaw ka pa, patayin ko kayo ngayon! Huwag kang umalis! Hindi mo kami papabayaan! Bumalik ka! Andres, dahan-dahan. Andres, dahan-dahan. Order tayo ulit. Masarap! Gusto pa! Halika. Papahiran kita. Dahan-dahan, anak. Ang dalawang ito, parang si Nanay at si Andres. Bakit sila kasama si Miss Lopez? Lola, sakit tiyan ko. Aray? Ano to? Bakit biglang sumakit ang tiyan? Halika, hatid kita sa CR. Bilisan natin. Apo ko! Apo ko! Nanay! Ha? Nanay! Kanina mo. Tinawag siyang ano? Siguro na mali lang ako ng tingin. Wala pa naman si Nanay dito. Paano naman siya? Wala lang. Magandang araw, Miss Lopez. Ako po si Kiko, manager ng sales. Sinabi po ni Boss Ramos na magtulungan para sa welcome dinner. Nakapagpatahan na si Lola at Andres. Gawing maganda ang party. Para makita ni Tonyo ang effort ko. Mas sigurado ang kasal. Later, my mother-in-law and Andres will come out of the restroom. Hatid mo muna sila sa kwarto. Kailangan ko pa ayusin ang party. Sabihin mo sa kanila, babalikan ko sila mamaya. Opo, Miss Lopez. Welcome dinner. Last time I visited Tonio's house, his mother cooked for me. Dapat akong pumasok at makita siya. Andres! Andres! Andres? Okay ka lang? Andres, kumusta ka? Tuli. Hindi pwedeng maghintay lang. Kung magpatuloy ito, mamatay si Andres. Lalabas tayo dito. Matanda, anong ginagawa mo? Ouch! Kailangan kong mahanap si Tonyo para iligtas si Andres. Matanda! Magtakbo ka! Uupuin ko ang paa mo! Suya'y baliw! Matanda, tumigil ka! Kung hindi, papatayin kita! Tonyo! Hindi si Tonyo. Matanda! Kung mahuli kita, babaliin ko ang iyong paa! Uy, balita ko ngayon para kay Donya at Batang Amo may welcome party. Isang sorpresa para sa kanila. Totoo yan. Mapagmahal si Boss Ramos. Mapapahanga ka. Balita ko, pagkatapos ng meeting, darating na siya. Kailangan natin bilisan ang pag-aayos. Opo.
Dadaan si Tonyo. Papalagi ko sa kanya kung paano kami itinrato ni Ceci. Bilisan natin. At ito pa, Kailangan ni Andres ng pagkain. Kailangan kong dalhin ito sa kanya. Matapos ang party, makakasal na ako kay Tonyo at maging tunay na mayaman. Ang ganda ng party. Si Tonya at Batang Amo sigurado magugustuhan. Malapit na akong yumaman. Miss Lopez! Oh no! Miss Lopez! May problema! Ang matandang nangapi sa pamilya ni Boss Ramos! Nakatakas siya! Ano? Nakalak naman. Hindi mo pa napigilan? Anong ginagawa mo? Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa pamilya Ramos? Tipunin ang lahat ng security. Hanapin siya. Mahuli ang matandang yan. Ipapahiya ko siya. Opo, Miss Lopez. Agad ko pong gagawin. Tingnan mo kung ano pang kailangan. Opo. Igyo, matanda! Harangan siya! Huwag lumapit! Matanda! Ano yan sa kamay mo? Hindi pa nagsisimula ang party. Nagnanakaw ka na? Sinisira mo ang party? Uhaw ka sa kamatayan! Security! Mahuli ang magnanakaw na to. Agad! Bitawan ako! Ako ang ina ni Antonio! Kapag nalaman ni Tonyo, hindi kanya titikilan. Matanda, nagpapantasya ka pa. Kung ina ka ni Tonyo, babaliktarin ko ang pangalan ko. Babaliktarin ko! Bitawan ako! Bitawan! Bitawan. Ang larawan niyo po. Kayo po ang ina ni Boss Ramos? Tama! Ako ang ina ni Antonio! Bitawan niyo ako! Kung hindi, pagdating ng anak ko, hindi kayo makakatakat. Paano magiging ina ni Boss Ramos ang katulad mo mahirap? Saka pa, kung ikaw ang ina ni Boss Ramos, paano hindi alam ni Miss Lopez? Si Miss Lopez ay nobya ni Boss Ramos. Hindi na siya. Habang buhay ako, hindi siya makakapasok sa pamilya Ramos. Sumagap! Matandang babae! Ang tapang usumpain ako! Miss Lopez, kalahating oras na lang, simula ng party. Linisin na natin ang gulo para sa Donya at Boss Ramos. Huwag nating hayaan, masira ang party. Witbitin na siya. Baka masira ang mood ni Lola at Andres. Hindi pwede. Kailangan kong hintayin si Tonyo. Kung hindi, mawawala na si Andres. Ganito na lang. What? Lumapit! Ginagawa mo? Pagawan si Miss Lopez! Huwag lumapit. Huwag lumapit. Ang lumapit, patayin ko siya. Sundin niyo siya! Sundin niyo siya! Huwag kayong lumapit! Okay, gusto mo bang umalis? Papayagan kitang umalis? Hindi ako aalis. Bago dumating ang anak ko, hindi ako pupunta kahit saan. Kayo, magbabayad tayo ng presyo. Okay. Usap tayo na maayos. Bitawan mo muna si Miss Lopez. Si Miss Lopez ay nobya ni Boss Ramos at magiging may bahay ng Ramos Holdings. Kung may mangyari sa kanya, hindi lang ikaw. Kasama na rin ang anak mong malas. Opo, tama siya. Kahit hindi mo alagaan ang sarili mo, pero isipin mo ang anak mo at ang apo mo. Huwag ka magsalita! Malalaman niyo mamaya kung sino ang malas. Na yon, agad-agad, dalhin ang aking apo pa-check up sa pinakamahusay na doktor. Kung may mangyari sa kanya, kayo,
Walang makakaligtas. Okay, sundin niyo siya! Sundin niyo siya! Dali ng bata sa kanya! Pagamot niyo siya! Hindi ba ito ang ina ni Boss Ramos? Miss Lopez, ayos lang po kayo? Okay ka lang? Ano ang ginagawa niyo? Doña Quintana, Boss Lim, wala kang problema? Iligtas si Andres. Iligtas si Andres. Doña Quintana! Doña Quintana! Doña Quintana! Sino ka ba? May lakas ka makialam dito. Hindi mo nakita si Mrs. Boss na pinaparusahan ng scammer. Scammer? Wala ka ba? Ina ni Antonio yan! Dito sa resort niya, nilalait siya! Nilalait niyo siya! Wala kang takot? Imposible. Paano siya ina ni Boss Ramos? Oh no! Kinampihan pa natin si Miss Lopez. Kung malaman ni Boss Ramos ito. Ina ni Tonya siya? Yuck! Isa pang scammer. Pakinggan nyo! Ang ina ni Tonyo ay maayos ko ng inayos. Huwag kayong magsinungaling. Tingnan mo. To ay kuha nung ako'y bisita sa bahay ni Tonyo. Kasama ang kanyang ina. 2. Ang nasa larawan parang si Boss Ramos. Si Boss Ramos nga! Imposible. Hindi pwede. Ina ni Tonyo, paano maging ang probinsyana? Alam ko na. Pinag-edit lang yan. Magkakasamang scammer. Tama. Pinag-edit lang. May dala pa kayo larawang peke. Plano nyo na ito. Gusto nyo lang pera. Scammer? Buti na lang kilala ko ang ina ni Tonyo. Kung hindi, napaniwala niyo ako. Ngayon, pag-aaralan, kitang pagsabihan. Pinapaw, ho? Okay. Ang mga taga Ramos Holdings ay talagang magaling. Uuwi ako at hahanapin si Tonyo para kausapin kung paano niya pinapalaki ang kanyang empleyado. Sino ka ba? Gusto mo kausapin si Tonyo? Katulad ninyong mahirap, walang pagkakataon makita si Tonyo. Tignan mo! Ako si Roberto Lim, pinakamayaman sa Southfield! Pinakamayaman? Si Roberto Lim? Sinabi ni Boss Ramos, dadating si Boss Lim. Para i-check ang resort? Ako yan! Ikaw talaga si Roberto Lim? Impossible! Hindi dumating si Boss Ramos dahil kinuha niya si Boss Lim. Hindi ka si Boss Lim! Nag-inspeksyon ako! Hindi siya makakasama! Alam na siguro ni Boss Ramos na nandito na ako! Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi nakuha ni Boss Ramos si Boss Lim, matagal na niyang sinabi, isa kang scammer! Sinabi na ni Tonyo ang pakikipagtulungan ay napakahalaga. Hindi niya tatawagan. Kayo dalawa ay magkasamang scammer. Kayong dalawang bibo! Tatawag ako ngayon! Abangan nyo ang parusa nyo kay Tonyo! Tatawag ka! Tatawag ka pa ng kasama? Alam mo, imposible yan! Mahalagang araw ngayon! Kung tatawag ka, gugulo ang lahat! Ang party ay maliit lang. Kung masira ang Ramos Holdings at pakikipag-ugnayan, ay hindi namin kayang panindigan. Balik mo ang phone ko! Bitawan mo ako! Wala kayong utak! May mali sa plano. Hindi namin inasahan na maaga dumating si Boss Lim. Oo nga, sana nagustuhan niya ang resort. Ang pakikipagtulungan ay tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Walang problema. Mabait si Boss Lim kay nanay. Kung malaman niya ang tungkol sa party, siguradong pupunta muna siya. Andun si nanay. Walang mangyayari. Opo, magmadali na tayo sa party. Magnanakaw! Mayabang ka pa! Parang ayaw mong mabuhay. Boss Lim! Okay ka lang? Okay lang ako. Kayo! Sa'yo!
Siya ang mahalagang kasosyo ni Tonyo! Bakit niya siya ginawa ito? Matanda, nagpanggap na nanay ni Tonyo at kinuha ang peking mayaman para iligtas kayo. Magaling kang mag-isip. Minamaliit kita. Almost nakalimutan ko ang bata. Andres! Andres! Dalhin mo siya dito! Andres! 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 Dati, nagawa ko. Patawarin ang bata. Akala ko, madaling apihin. Pakiusap lang. Palayain niyo ang bata. Saktan niyo ako. Pero huwag na niyo saktan ang bata. Pakiusap lang. Ginawa niyo ito sa ina at anak ni Tonyo. Hindi kayo natatakot na habulin kayo ni Tonyo. Boss Lim! Boss Lim! Hanggang ngayon, nagbabanta ka pa? Ha? Kung malaman ni Boss Ramos, papuri din kami na maaga namin nahuli ang galawang magnanakaw. Pakiusap lang. Palayain niyo si Andres. Bata pa siya. Wala ba kayong anak sa bahay? Palayain siya? Siyempre pwede. Kung luluhod ka, magsuyo sa akin. Sabihin mo sa kanila na kayo ay magnanakaw. Pag-iisipan ko. Palayain ang apo mo. Okay. Luluhod ako. Susuyo ako. Palayain niyo lang ang bata. Gagawin ko ang lahat. Huwag kang luhod! Hindi sila karapat-dapat! Kakaiba. Bakit hindi makontak si Boss Lim? Wala na. Malapit na din ako. Isa lang? Magsuyo hanggang magustuhan kita. Kung hindi, ang apo mo ipapakain ko sa aso. Kama, bimisan! Walang pagpapakumbaba! Okay. Susuyo ako. Susuyo ako! Mahinang boses. Sino ang makakarinig? Walang pagpapakumbaba. Bakit nakatayo lang? Bilisan! Magsuyo hanggang may tunog! Kung hindi, walang magandang mangyayari sa apo mo! Sumobra na kayo! Tonya Quintana, huwag ninyong pansinin. Dapat nandito na si Tonyo. Huwag! Kami makakapaghintay. Pero hindi si Andres. Hindi na ako manluloko. Ang kasalanan ko! Hindi na ako magkakasala! Naniniwala ako. Patawarin ninyo kami. Hindi na ako magkakasala. Pasensya na. Sapat na! Kung ituloy ninyo, mapapatay talaga siya! Sapat na. Pasa na. Ngayon, pwede na bang pakawalan si Andres? Naniniwala ako. Pwede ba kayong maghanap ng doktor para sa kanya? Mas bata pa siya. May sakit pa siya. Hindi na niya kayang maghintay. Pwede. Siyempre pwede. Ngunit, ang sugat na ginawa mo, hindi ko basta-basta makakalimutan. Ganto na lang. Sinugatan mo ako. Isugat ko siya. Quits na tayo. Sa tingin mo? Huwag! Bata pa siya! Huwag ninyong saktan! Huwag! Huwag! Malapit na si Tonyo.
Subukan mong galawin si Andres. Huwag! Cecilia, anong ginagawa mo? Tonyo? Bakit? May problema ba sa kumpanya? Tonyo, bakit mo ko sinampal? Baka nalaman niya ang ginawa ko. Huwag niyo siyang galawin! Miss Lopez, sabi ng tao, darating na si Boss Ramos. Agad mong dalhin ang tatlong ito palabas. Madandang araw mayon para hindi maisturbo si Tonyo. Security! Billy-san! Dalhin sila palabas! Ako na ang alis. Andres! Andres! Anong ginawa mo? Alam mo mismo yan. Boss Ramos, may problema ba? Ang welcome party ngayon ay napakaganda. Maganda? Si Boss Lim ang sabi niya ay hindi ganyan. Kakaiba. Sekretarya ni Boss Lim biglang tumawag sa akin. Hello, Secretary Lim? Boss Ramos, pumunta si Boss Lim sa inyong resort. Wala pa kalahating oras. Ay, duguan na at itinapon palabas. Ganito ba ang pagtanggap ng Ramos Holdings? Ano? Saan niyan si Boss Lim? Kumusta siya ngayon? Nawala na ng walay si Boss Lim. Pinapadala ko siya ngayon sa ospital. Okay, pupunta ako sa ospital. Huwag nga, Boss Ramos. Ayusin mo muna ang gulo mo. Sabi mismo ni Boss Lim, ang pangyayaring ito ay ginawa ng iyong nobya at ng iyong empleyado. Boss Lim. Tingnan mo! Ako si Roberto Lim, pinakamayaman sa Southville! Boss Lim. But, Tonyo, ano nangyari? Sinabi sa akin ni Sekretarya Lim na sinugatan ninyo si Boss Lim. Ano ba talagang nangyari? Tonyo, hindi ko kilala si Boss Lim. Hindi ko siya nakita. Baka may pagkakamali. Pagkakamali? Si Boss Lim nasa sasakyan. Walang malay. Sasabihin mong pagkakamali? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamayaman sa Southville. Ako si Roberto Lim, pinakamayaman sa Southville! yung mahirap na yon. Pinakamayaman sa Southville? Tonyo, hindi ko alam. Hindi ko talaga siya nakita. Si Boss Lim? Sana hindi mo siya nakita. Si Boss Lim ay importanteng kliyente. Pupunta na ako sa ospital. Kung malaman ko na ikaw ang may gawa, ang malaking pinsala, hindi mo kayang panindigan. Nasaan si Nanay at Andres? Bakit wala sila dito? Kung totoo ang sinabi ni Boss Lim, ang sinabi niya, Walang hiya ka! Ina ni Antonio yan! Sa kanyang resort, pinahiya ang ina! Wala na kayong balak mabuhay! yung matandang bruha na sinabi niya, ina ni Tonyo totoo. Hindi. Imposible. Cecilia, nasaan si Nanay? Nasa kwarto pa si Nanay at si Andres. Wala pa namang simula ang party. Alagaan mo muna sila. Sa usapin ni Boss Lim,
Hintayin niyo akong balikan kayo. Grabe, tingnan mo! Umalis ka na at hanapin ang matanda at ang bata. Hanapin sila? Pro ako dyan. Hanapin mo sila at pakiusapan silang bumalik. Pakiusap? Opo, sigurado. Oo nga. Maghanda ka na ng mamahaling regalo at laruan. Magpakita ng tapat. Kapag nahanap ni Kiko si Nanay at Andres, ibigay mo ang regalo. Magaling ka ha. Humiin ng tawad. Bilisan mo. Opo, Miss Lopez! Huwag ipaalam kay Tonyo ang katotohanan. Walang makakapigil na maging asawa niya. Doktor, kumusta ang bata? May lagnat at dehydrated. Kailangan ng dextrose. Buti at naiparating dito. Wala namang maluba. Salamat. Salamat po. Doktor, pwede bang humiram ng telepono? Tatawag lang. Telepono. Lola. Telepono. Andres, nung simula pa lang ng negosyo ni tatay, unang kita niya para sa telepono ko. Hindi ko pa rin pinalitan. Nanay, tingnan mo. Ano ito? Magkano ito? Nanay, para sa negosyo, palaging nasa labas. Kung namimiss mo ako, di mo ako makontakt. Na yung may telepono, pwede kang tumawag kahit Thailand. Magong simula lang ng negosyo. Kailangan mo ng pera. Bakit mamili ng mamahalin? Para sa akin? Nanay, hindi mahal. Hirap mo ako pinalaki. May trabaho na ako. Para maging masaya ka. Nagtagumpay ka. Kayo. Pwede. Salamat. Tonyo. Nanay. Alam ko na lahat. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Alam mo na lahat? At si Boss Lim? Nanay, alam ko na. Kayo at si Andres, hintayin niyo ako sa resort. Okay, hintayin ka namin. Alam na ni Tonyo lahat. Hintayin matapos si Andres. Tapos babalik tayo sa resort. Hindi ba sabi ni Ceci may party? Saan ba ang ballroom? Chigiw! Para bang humingi ng tawad sa ginawa niya sa amin ni Andres. Siguro si Tonyo nang nag-ayos nito. Hindi ko na kailangan ng inyong paghingi ng tawad. Mag-ingat kayo. Miss Lopez? Nahanap na ba sila? Sila kasi? Alam ko. Mag, sorry! Sino ka ba para hingan ako ng tawad? Okay lang na hindi ka mag-sorry. Ngunit, bakit mo pa ako sinaktan? Anong magagawa mo? Mag-sorry. Managinip ka na lang. Huwag mong saktan ang lola ko! Pinas mo ang lola ko? Patayin kita! Hindi ko na kailangan ng inyong paghingi ng tawad. Pinagsasaktan mo pa kami ng paulit-ulit. Pinagsasamantalahan? Ano magagawa mo? Ang pangit mong tingnan. Hindi ka bagay dito. Alam mo ba, dito ako ang masusunod. Pinagsasamantalahan ka. Ano magagawa mo? Hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi ng tawad. Magbabayad ka ng gawa mo. Karma, tingnan natin kung sino ang unang mabitima. Pamilya ni Boss Ramos. Paalalahanan mo silang balikan sila. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para balikan sila. Higil!
Halika, halika. Timing na timing. Yung batang to, hinulog ako. At yung matanda, isa pang basura. Araw nila ngayon. Ipapahiya ko silang dalawa. Alam ko lahat. Buti at alam mo, grabe na sila. Ngayon, kailangan niyang magpaliwanag. Paliwanag? Anong paliwanag ang hinihingi mo? Di pa sapat na nagpanggap kayong Ramos? Ngayon, nagpapanggap pa kayo. Ano ibig mong sabihin? Sinabi na ni Miss Lopez na ipapauwi kayo ng maayos. Alam mong ibig sabihin? Ipapahiya kita. Hold her down! Yes! Pinipigilan siya! Opo! Ginagawa niyo? Huwag kayong lumapit! Bitawan niyo ako! Mahihirap lang kayo. Walang karapatang labanan ako. Kayo! Wala kayong balak magpatawad. Kailangan kong hanapin si Tonyo at tanungin siya. Magpatawad? Walang karapatan! Pinipigilan siya. Huwag niyang makatakas. Malapit na si Miss Lopez. Lola! Bitawan niyo si Lola! Hindi kayo papayagan ni Tatay! Hanggang ngayon, matapang ka pa rin. Huwag mong insultuin si tatay! Andres! Oh, bilis! Utos ni Miss Lopez, dapat maging espesyal at maging magalang. Kailangan nating makakuha ng tawan ni Donya at batang amo. Ichisil! Boss Ramos, ang iyong ina at anak. May nangyari sa kanila. Boss Lim, ano nangyari kay Nanay at Andres? Boss Lim! May nangyari kay Nanay at Andres? Hindi ba sila naghihintay sa resort? Tonyo, kumusta si Boss Lim? Lumipad ako dito para tignan siya. Kay Nanay at Andres? Nasaan sila? Ano nangyari? Okay lang. May hinahanap na ako para sa kanila. Ang regalo ni Manager Cruz ay dapat handa na rin. Tonyo. Okay lang si Nanay at Andres. Bakit sinabi ni Boss Lim? Tonyo, bakit ko naman kaong sinungalingan? Kung ayaw mong maniwala, dadalhin kita sa kanila ngayon. Halika. Tigil! Pichivan! Pichivan! Donya, nagkamali kami. Walang mata ang aming mga mata. Nagkamali kami ng tao. Francis Sia ang tunay na ina ni Boss Ramos. Doña Quintana Sia ang batang amo ni Boss Ramos, si Andres Ramos. Manager Cruz, bilin mismo ni Miss Lopez. Naturuan ko ng leksyon. Ang dalawang ito na walang utang na loob. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Totoo lahat ng sinasabi ko. Siguro dong nagkakamali ka. Ang mga regalong ito, bili ni Miss Lopez, na ibigay sa... Ang mga regalong ito para sa akin at sa apo ko, tama? Ay nako, sinabi ko lang sa kanya. Di ko akalain na naalala niya. Siyempre, sa loob nito, sigurado mo ipaborito kong laruan. Pinapahalagahan ako ni Miss Lopez. Binigay niya si Nanay at Andres ng maraming regalo. Siguradong nagkamali si Manager Cruz. Manager Cruz, ikaw lang naman, manager ng resort. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Kung hindi, malaman ni Miss Lopez. Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Ay, totoo po. Sinabi mismo ni Miss Lopez. Totoo ang sinasabi niya. Patuloy ka pa rin nagmamatigas? Parang hindi pa sapat ang dating leksyon mo. Ako! Huwag mong suntukin ang lola ko! Ako ang magpapatubad ng parusa para kay Miss Lopez para malaman mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling. Ikaw! Ay, nagkamali kayo! Kayong may kasalanan, Manager Cruz! Ikaw! Huwag ka magpakatara dito! Parang ayaw mo na magtrabaho. Pinagtatanggol mo pa ang matandang ito! Wala ka bang naisip na? Baka nagkamali ka ng tao. Matanda ka pa rin mayabang! Putang ina!
Malapit na kami ni Boss Ramos. Nakuha mo na ba ang tao? Manager Santos, nasa tabi niya na ba sila? Narating na ba si Manager Cruz? Nahanap na sila. Nandito na si Manager Cruz. Miss Lopez, huwag mag-alala. Paanong regalo? Naihatid na ba? Naihatid na. Ang regalo niyo po, natanggap nila. Masayang-masaya sila. Okay, pupunta na kami ni Boss Ramos. Binanggit ko na, di ba? Okay si Nanay at Andres. Si Manager Santos at Cruz ay nag-aalaga sa kanila ng maayos. Naihatid na ang regalo. Umalis na tayo. Narinig nyo? Darating na sina Miss Lopez at Boss Ramos. Kitang-kita nyo hanggang kailan kayo magyayabang. Abangan mo. Dadating anak ko. Hindi ka niya titigilan. Pagbabayad ka. Bayad? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang bayad. Matanda ka na, pero matigas ka pa. Sino ngayon ang makakatulong sa iyo? Ako! Walang makakatulong sa iyo ngayon. Ako! Bitawan mo si Lola! Dadating si Tatay para ikas kami! Umalis ka dyan! Pobre! Mas mahina ang tatay mo. Di ka niya matutulungan. Tama, ang anak ko, future executive ng resort. Ang dali kitang patayin, parang langgam. Francis! Linawin mo ang mata mo at tingnan mo! Silang tunay na pamilya ni Boss Ramos! Malaking gulo ang ginawa ninyo! Manahimik ka! Niloko ka lang ng matandang to. Antayin natin si Miss Lopez. Gusto kong makita niya ang maglolo na manluloko na lumuhod at humingi ng tawad. Managinip ka. Parang gusto mong mamatay. Oy! Itigil! It is you! Pinano ko na lahat. Bakit ganyan? Kung malaman ni Tonyo na ako ang utos, tapos na ako. Tonyo, Papa, nandito ka na. Andres! Andres! Tonyo. Sila. Nanay. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ka ba talaga? Ikaw! Bakit mo sinaktan anak ko? Papapakamatay ako sa iyo! Aray? Pakinggan mo! Siyang chairman ng Ramos Holdings! Sissy. Huwag mo akong tawagin. Hindi kita kilala, matandang lola. Sa gitna ng araw, nilabanan mo ang aking lola at anak. Ako mismo ang ipapakulong ka. Hindi si Sichi! Pakinggan mo ako! Cecilia! Hindi pa ako tapos! Miss Lopez, hindi ikaw! Walang takot ka? Ang aking lola at anak nilabanan mo? Ano? Hindi ikaw! Ano? Nakita ko lahat. Malinaw na malinaw. Ilabanan mo ang nanay at anak ko? Suicide move mo! Hindi po, Boss Ramos! Pasensya na po, nagkamali ako. Hindi ko alam na ang matanda at ang bata ay si Donya at si bata na amo. Kung alam ko lang, kahit 10 buhay ko, hindi ko gagawin. Patawarin niyo po ako. Patawarin ka? Hindi pwede. Hindi lang kita tatanggalin. Ipapakulong pa kita. Magbabayad ka sa ginawa mo. Sa iyong buhay, hindi ako! Si Miss Lopez ang utos! Hindi ako to! Si Miss Lopez! Parang hindi mo talaga kinakatakutan ng kamatayan. Pinahirapan mo ang aking biyanan at anak. Ngayon ay sinisisi mo pa ako. Huwag ipaalam kay Boss Ramos na ako ang nang-api. Kailangan tulungan si Miss Lopez ibinta kay Francis para mabuhay. Ha? Oo! Nagsisinungaling siya! Siya yan! Siya ang nang-api sa Donya at batang amo! Nakita ko mismo! Hindi ako! Si Miss Lopez! Patuloy ka pang nagsisinungaling. Ako ang maghihigante para sa kanila. Hindi ako! Francis Santos! Mula ngayon, ikaw ay tanggal sa Ramos Holdings. Wardya, dalhin siya! Isugod sa pulisa! Opo! Boss Ramos, hindi ako! Si Miss Lopez ang utos! Ceci, bilis! Dalhin mo ang sasakyan. Isasama ko si Nanay at Andres sa ospital. Bilis! Opo.
Kung magising si Tita at Andres at sabihin kay Tonyo na pinukol ko sila, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Nanay at Andres ay malalagpasan ito. Wala silang mangyayari. Francisco Santos! Hahabulin ko siya. Ang sakit ng nanay at Andres ay hindi mapapatawad. Kung malaman ni Tonyo na ako ang utak, tapos na ako. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko ang direktor sa kalagayan nila. Sige. Nanay! Nanay, gising ka na. Tayo? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Andres! Nanay, alam ko na. Si matandang mayabang ang may kasalanan. Inakaw niya ako. Sinabi niya na manloloko ka. Kaya ko kayo napagkamalan. Kung hindi ako naniwala, hindi ko kayo gagawa ng masama. Hindi ko alam. Akala mo makakalusot ka sa mga ginawa mo at walang kasalanan ka? Hindi ako baliw. Nanay, hindi ko talagang sinadyang gawin yon. Ulol ako. Napaniwala lang ako sa kanila. Nanay, patawarin niyo po ako. Sa susunod, aalagaan ko kayo ni Andres. Aalagaan kami? Sa labas, hindi mo magawa respetuhin matanda. Paano ako maniniwala na aalagaan mo kami? Pinapangako ko. Tita, kung hindi niyo sasabihin kay Tonyo ang ginawa ko, magbabago ako. Hawatin niyo po ako. Ako'y babae lang. Kung mawawala si Tonyo, paano ako mabubuhay? Tita? Awatin ka? Sinong awatin si Andres? Ikaw ang ikulong siya at nagkasakit siya. Pinagpalo niyo ako. Hindi ko hahayaan si Tonyo na maniwala sa'yo. Tita, magbabago ako. Araw-araw, aalagaan ko kayo. Kung sinabi mo kay Tonyo ang ginawa ko, iwan niya ako. Hindi ako mabubuhay. Wala kang pag-asa. Hindi ko hahayaan si Tonyo na magpakasal sa iyo. Tita, matagal na kaming magkasama ni Tonyo. May nararamdaman kami. Hindi mo kami pwedeng paghiwalayan. Isipin mo si Andres. Si Andres ay bata pa. Kailangan niya ng ina. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ina. Aalagaan ko siya. Ang babaeng sinakta ng matanda at bata, karapat-dapat bang maging ina? Hindi kita gusto na ina. Sinaktan mo si Lola. Pinakulong mo kami. Kasamaan ka. Andres, nalito lang ako. Mula ngayon, hindi kita gusto na ina. Pupuntahan ko si tatay. Sasabihin ko lahat sa kanya. Hindi pwede. Kung sasabihin ni Andres kay Tonyo ang lahat, tapos na ako. Huwag ipakita ang totoo. Andres, makinig ka. Hindi ganyan ang nangyari. Kasamaan ka! Sasabihin ko kay tatay! Andres! Andres! Andres, pakinggan mo ako. Huwag mong sabihin kay tatay. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kailangan ko si tatay para malaman niya na masama ka. Huwag siyang makapunta kay Tonyo. Ate ka! Hubag! Andres! Andre! Gising ka na! Huwag kang mapakitain ng lola! Doktor! Doktor! Bakit biglang nahulog siya? Tita, paano mo nagawa para paghiwalayin kami ni Tonyo? Ihulog si Andres. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Nanay! Ano ba talaga ang nangyari? Hindi, Tonyo. Siya ang gumawa nito kay Andres.
Takot siyang sabihin ni Andres ang totoo, kaya siya gumawa ng masama. Tita, para paghiwalayin kami, gumamit ka ng masama. Ako, walang makapagsalita para sa akin. Nanay, totoo ba ang sinabi ni Ceci? Para lang di kami magsama, sinira mo si Andres? Nanay! Totoo ba ang sinabi ni Ceci? Para lang hindi ako makasama siya, sasaktan mo si Andres? Hindi ganyan, Tonyo. Pinuntahan niya si Andres. Habang walang kamalay-malay, pinagsugod niya, pinagkulong niya kami at pinagsunto. Huwag kang maniwala sa kanya. Tonyo, paano ko magagawa ang ganyan? Tita, alam kong ayaw mo sa akin. Para hindi ako makapasok sa pamilya Ramos, imbento mo ang mga kasinungalingan para siraan ako. Since you don't like me that much, my presence here's just a bother. I'll leave. Ceci! Ceci, hindi kita pinagdududahan. Ikaw ay mabait ang langgam na ay ayaw mong tapakan. Paano sasaktan si Andres? Tonyo, anong ibig mong sabihin? Ako ang nagpalaki kay Andres. Mahal na mahal ko siya. Paano ko sasaktan siya? Halika! Kain na tayo! Kumain tayo ng maraming karne para tumangkad tayo. Okay. Si Nanay ang pinakamahal kay Andres. Hindi niya sasaktan. Andres, gumising ka! Doktor! Agad niyo tingnan. Ang anak ko kanina nadulas sa hagdan. Ngayon ay nahimatay. Bilisan! Kumusta siya? Ulo ng bata malakas na nabangga. Walang malay na wala na malay. Malubha ang sitwasyon. Maaring maging vegetable. Vegetable? Bilisan! Si Andres ay bata pa naging vegetable na. Ang kasalanan ko. Hindi ko naprotektahan si Andres. Kung mas maingat lang ako, hindi sana siya itinulak sa hagdan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang napahama kay Andres. Kung maging vegetable siya, haharapin kita! Nanay! Hanggang ngayon, sisiraan mo pa rin ako? Walang katotohanan! Nakita kitang gumawa! Salot na babae! Tita, ikaw ang nagpilit sa akin. Hindi ko hahayaan si Tonyo magpakasal sa salot na babae! Ano man ang mangyari, pipigilan ko kayo. Ikaw... Nanay. May sasabihin ka pa ba? Sinaktan mo si Andres para maniwala ako na masama siya. Hindi ganyan. Tonyo, ginawa niya sa amin sa resort. Totoo lahat ng sinabi ko. Huwag kang maniwala sa kanya. Tonyo, huwag kang maniwala. Sapat na! Ganyan na nga. Nagsisinungaling ka pa. Hindi ako. Hindi talaga ako. Doktor, kumusta ang anak ko? Ginawa namin lahat. Magising ba siya? Depende pa sa bata at kanyang pag-iisip. Kung ayaw niyang magising, posibleng maging vegetable. Bakit nangyari ito? Matanda. Kahit magwala ka, hindi maniniwala si Tonyo. Si Andres ay kanyang apo. Para hindi ka papasukin, itinulak niya sa hagdan. Kung nakarating lang ako ng maaga, baka hindi nakaupo si Andres dito. Kung nakarating lang ako ng mas maaga, baka hindi nakaupo si Andres dito. Tonyo, huwag mong sabihin yan. Gusto lang ni tita na sumuko ka. Hindi ko akalain magiging ganito. Huwag mo sisihin si tita.
para hindi masira ang inyong relasyon. Relasyon? Habang itinutulak si Andres sa hagdan, bakit hindi niya iniisip yan? Alice! Gusto ko makita ang apo ko! Huwag ninyo ako pigilan! Tonyo, nasaktan ni tita si Andres. Kung pumasok siya ulit, ano kung magwala siya? Si Andres ngayon hindi na makatiis ng sakit? Hindi ko na siya hahayaan humipo kay Andres. Pwede naman tayong magkasundo. Kayo lang may kasalanan. Bakit niyo ako inarangan? Andres! Tonyo, ang mga gamit ni Andres, huwag mong hawakan. Tonyo, paalisin mo sila. Ako ang lola ni Andres. Hayaan mo akong makita siya. Isang tingin lang. Nang itulak mo si Andres sa hagdan, hindi ka ng lola niya. Hindi ako. Hindi ako. Cecilia ang may gawa. Tita, magkwento ka pa ng kasinungalingan? Para lang kaming paghiwalayin. Kanyan mo ba ituring si Andres? Ikaw! Nanay! Kung may natitiraman, kahit kaunting pagmamahal, huwag mo nang guluhin siya. Pwede ba? Kung may natitira ka mang kahit kaunting pagmamahal kay Andres, huwag mo nang guluhin siya. Pwede ba? Tonyo! Kailangan niyang magpahinga. Tonyo, bakit hindi mo na pinaniniwalaan ng nanay? Magmakaawa na ako. Hayaan mo akong makita si Andres. Gusto ko lang siyang makita. Isang tingin lang. Magmakaawa na ako, Tonyo. Hindi ka makikita sa kanya at hindi ka na muling pagkakataong saktan siya. Tonyo! Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan! Hindi! Hindi ako! Hindi ako ang gumawa! Tonyo! 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 Magnanakaw si Cecilia! Bakit ka nagpagamit niya? Paano niya nagawa gawin to sa akin? Dahil lang gusto ko kasama kayo ni Andres? Gusto niya sirain si Andres? Ceci. Salamat sa pagbantay kay Andres. Pasensya ka na. Kung gigising si Andres ngayon at malaman na ikaw ang nanay niya, tiyak na matutuwa siya. Tonyo, gusto lang kitang bantayan si Andres. Kahit buong buhay niya di magising, haalagaan ko siya araw-araw. Dati, hindi ko nakita. Akala ko walang mali si nanay. Ngayon ko lang nalaman, sino talaga ang nagmamahal sa amin. Tonyo! Huwag kang maloko niya! Magnanakaw siya! Cecilia, alalahanin mo. Ipapakita ko ang tunay mong kulay. Maghihiganti ako para kay Andres. Tonyo, ang itsura ni tita kanina nakakatakot. Sabi lang ng doktor, ang pulso ni Andres unti-unti nang bumalik sa normal. Kung magulo ka pa dito, ililipat ko si Andres. Hindi mo na siya makikita. Okay. Susunod ako. Aalis na ako. Ngunit tandaan mo, Tonyo, huwag mo hayaang mag-isa sina Ceci at Andres. Kung may mangyari kay Andres, haharapin kita. Tonyo, okay ka lang? Sinabi ba ni tita ang ikinainis mo? Huwag ka na magalit sa kanya. Sabi mo sa akin, si Andres ba talaga sinaktan ni nanay?
Ano ibig mong sabihin? Nagdududa ka sa akin? Alam mo naman, para makita si Nanay at Andres, gaano ako naganda, gaano ako nag-effort. Wala na. Wala namang gusto sa akin si nanay mo. Maghiwalay na tayo. Ceci, hindi ko ibig sabihin yon. Pasensya na. Masyado akong nag-aalala kay Andres. Matanda, gusto mong labanan ako? Habangan mo? Direktor, ang anak ko, hindi na talaga siya magigising? Boss Ramos, kalmado lang. Malaki pa rin ang sansang magising si Andres. Sasadyain niya. Sasadyain niya? Hindi, huwag siyang magising. Kung magising siya, malalaman niya lahat ng kasinungalingan ko. Kung mangyari yun, hindi ako mapapatawad ni Tonyo. Ang lahat ng pinaghirapan ko, mawawala lahat. Tingnan mo ito. Naobserbahan namin habang kayo ay nandito, ang utak ni Andres ay napaka-aktibo. Ibig sabihin, gustong-gusto magising ni Andres. At nagmamadali. Kaya para magising si Andres, kailangan niya kayo. magstay lang kayo. Okay, naiintindihan ko. Salamat, Direktor. Kung magising ang anak ko, ako si Antonio. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Boss Ramos, ang butones na ito ay nakuha namin habang ini-examine si Andres. Nakahawak niya ito ng mahigpit. Ang butones na ito ay custom-made. Mahihirapan kang maghanap ng kapalit. Butones ni Ceci ito. Hindi, Tonyo. Siya ang gumawa nito kay Andres. Takot siyang sabihin ni Andres ang totoo. Kaya siya gumawa ng masama. Totoo? O baka, totoo? Ano ang totoo ni Andres? Si Ceci ba talaga ang itinulak si Andres? Saka, si Andres, maliban sa sugat sa ulo, marami siyang pasa. Parang matagal na siyang gutom. Ang katawan niya ay isa sa dahilan kung bakit siya patuloy na walang malay. Boss Ramos, kailangan mong imbestigahan ito. Opo. Pinakulong niya kami at sinaktan kami. Huwag kang maniwala sa kanya. Correct. Salamat, Direktor. Imbestigahan ko ito. Kung si Ceci talaga, bakit niya ako niloko? Yung lambing at pag-aalaga, puro biro lang ba? Andres, huwag matakot. Hindi ka iiwan ni Lola dito sa ospital. Hindi ko hahayaan siyang saktan ka ulit. Habang buhay ka, ikaw ang hadlang sa aking kaligayahan. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Itigil mo! Ginagawa mo! Itigil! Ginagawa mo! Wala naman. Natingin lang ako kay Andres. Parang masama ang pakiramdam niya. Nag-check lang ako. May problema ba sa next truce? Check? Kailangan ng injector para mag-check? Anong hawak mo kanina? Doña Quintana, tingnan mong mabuti. Wala akong hawak na kahit ano. Malabo na ang mata mo. Pinapayuhan kita, huwag kang magbintang. Cecilia, pag sinabi ko, habang may buhay ako, hindi kita papayagang ikaw na babaeng may pusong ahas makasama sa pamilya Ramos. Kayong dalawa? Ikaw na pinaghihinalaan ng anak at ayaw pa ng apo na makita ka? Matandang babae? Ano ang magagawa mo? Malalaman din ni Tonyo ang totoo. Totoo? Sa tingin mo may pagkakataon ka pang sabihin sa kanya?
Ano ang ibig mong sabihin? Lola? Andres! Andres! Gising ka na, Andres. Salamat. Bakit ganun kabilis siyang gumising? Di ba supposed to be vegetative state? Bakit siya gumising? Lola, si Tita Cecilia, ang itinulak ako sa hagdan. Cecilia, narinig mo? Sabi mismo ni Andres, ikaw ang gumawa nito sa kanya. Pinagbintangan mo pa ako. Anong balak mo? Anong balak mo pa? Oh, ako ang nagtulak? So what? Kayo lahat ay kalaban ko. Mamatay kayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang apo ko! Huwag ka magyuko! Huwag mong ganawin ang apo ko! Huwag kang magloko! Bitawan mo ang apo ko! Huwag kang gumalaw! Galaw ka lang, papatayin ko siya! Huwag kang magpadalos-dalos! Bitawan mo ang aking apo! Huwag kang gumalaw! Kung gumalaw ka, papatayin ko siya! Tumulong! Pinipigilan siya. Ang ipinangako, dublado ko pa. Miss Lopez, ano ba yan ang gagawin? Wala nang maitatago. Dalhin na natin silang dalawa, sama-sama. Wala nang makakatulong sa inyo. Lola! Huwag kong galawin ang lola ko! Dalhin sila! Cecilia! Lola! Palalaman ni Tonyo ang katotohanan! Lola! Lola! Nasaan si Andres? Ginoong Ramos, kanina nandito pa si Batang Amo. Nang dumating si Miss Lopez, sabi niya umalis daw ako, siya na mag-aalaga. Nang bumalik ako, wala na silang lahat. Nasaan si Cecilia? Huwag ko lang! Guardiyahan lahat ng exit. Isalpok ang bawat sulok. Hanapin si Nanay at Andres, pati si Cecilia, agad mismo. Lola, ikaw ang nagpilit. Andres! Dapat ay naging mabuting manugang at stepmom. Kayo ang hindi marunong tumanggap at pinipilit ninyong labanan ako. Ngayon, dito kayo dalawa, mamamatay. Cecilia, hindi ka makakatakas. Malapit nang mahanap ni Tonyo tayo. Hanapin? Hanapin ang dalawang bangkay. Kapag nahanap niya, huli na ang lahat. Matandang babae. Mahal mo ang iyong apo, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na mamatay ang iyong apo. Panoodin mong mamatay ang iyong apo. Ako ang iyong kinamumuhian. Ilabas mo sa akin. Huwag mong galawin ang bata. Sa'yo? Siyempre, sa'yo. At sa kanya. Kayo dalawa ay balakid sa akin. Kayong dalawa lang mamatay. Anong mangyayari kung magduda si Tonyo? Wala siyang ebidensya. Sa paglipas ng panahon, makakalimutan niya lahat. Tama. Kayong dalawa lang mamatay. Walang kayong dalawa. Ipapadala ko kayo sa impyerno. Magkasama kayong dalawa.
Sa paglipas ng panahon, makakalimutan niya lahat. Tama. Kung kayo'y patay na, kung wala kayo, dadalhin ko kayo ngayon sa impyerno. Magkasama kayong maghihimlay. Lola! Huwag! Sa akin mo ilagay. Bata pa siya. Apo ko siya. Mapapakamatay ako. Sa iyo? Hindi sapat ang sakit na ibibigay ko sa iyo. Sinisisi ko kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mapupunta sa sitwasyong ito. Ha? Gusto kong ipakita sa iyong mismong mata ang pagdurusa ng iyong apo bago siya mamatay. Nakikiusap ako. Hayaan si Andres. Bata pa siya. Nakikiusap ako. Hayaan mo ang bata. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako! Magbibigay galak ako! Lola, masamang babae. Bitawan mo si Lola. Sumilin! Naniniwala ako sa inyo. Bata pa siya. Pakiusap! Pakiusap! Hayaan mo ang bata! Pakiusap! Pakiusap. Magsisipilyo ako. Lola, masamang babae. Bitawan mo si Lola. Sumilense! Uling! Hayo ni Lola. Walang makakatakas. Huwag! Andres, magbibilang si Lola, tapos tumakbo ka. Hanapin si tatay. Huwag kang lumingon. Narinig mo ba? Matanda! Anong sinasabi mo? Tonio! Isa. 2. 3. Takbo! Takbo! Hanapin si tatay. Habulin siya. Andres! Takbo! Hanapin si tatay! Matanda! Pinakawalan mo siya? Kayong dalawa ang magbabayad. Tatay! Santa! Dune! Huwag tumakbo! Tatay, saan ka? Dune! Tigil! Huwag tumakbo, bata! Andres! Alice! Andres, okay ka lang? Salamat, tatay. Sa wakas, dumating ka. Pilisan, iligtas si Lola. Saan si Lola? Okay. Alice! Pinilit ninyo ako. Cecilia! Hindi ka papayagan ni Tonyo. Hindi. Kung kayo at si batang yon ay patay na. Si Tonyo ay pakakasalan ako. Pakakasalan niya ako. Tatay, dito! Tigo! Kayo nagpilit sa akin. Cecilia! Hindi ka papatawarin ni Tonyo. Hindi. Kung kayo at ang batang iyon ay patay na, siguradong pakakasalan ako ni Tonyo. Pakakasalan niya ako. Sigil! Andres! Tonyo? Nanay, okay ka lang? Pasensya na. Nagtagal ako. Walang problema. Okay lang si Andres. Cecilia? May sasabihin ka pa ba?
Tonyo, pakinggan mo ako. Walang kasalanan ako. Sa sitwasyong ito, ano pa ang ipagde-debate mo? Walang kasalanan? Nakita mismo ni Boss Lim na sinaktan mo si nanay. Pinagbuhusan mo si nanay at si Andres sa labas. Sinabi ni Andres mismo na itinulak mo siya. At nakita ko mismo kanina, ang lahat ng ito ay ebidensya. Magdedebate ka pa? Hindi. Hindi ganyan si Tonyo. Mahal na mahal lang kita. Sila ang naghiwalay sa atin. Pinilit yan ako. Nakita mismo ni Boss Lim na sinugatan mo si nanay. Pinagbuhusan mo si nanay at si Andres sa labas. Sinabi ni Andres mismo na itinulak mo siya. At nakita ko mismo kanina, ang lahat ng ito ay ebidensya. Hindi ka pa rin umamin? Hindi. Tonyo, hindi ganyan. Mahal na mahal lang kita. Sila ang gustong paghiwalayin tayo. Pinilit lang ako. Sumagap! Ang pag-ibig mo. Ay, Panloloko at pagsira sa pamilya ko? Cecilia, napakababa ng iyong loob. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Hindi! Pinigilan siya! Nanay, pasensya na. Pasensya na sa ginawa. Tonyo, hindi mo ako pwedeng gawin to. Marami akong ginawa para sa'yo. Hindi mo ako pinaniniwalaan? Sila, pinilit nila ako. Tonyo! Nalunod ka na! Tonyo, sinupa kita! Ang pamilya nyo, mamatay kayo! Wala ka talagang pinagkatandaan. Nalunod ka na! Antonio, sumpahin ka! Sumpahin ang pamilya Ramos! Walang magandang mangyayari sa inyo! Wala kang pinagbago! Cecilia, paulit-ulit mong sinasaktan ng mahal ko. Nagsinungaling, nagkidnap at nagtangkang pumatay. Ang batas ng husga at parurusahan ka. Bitbitin siya, isumbong sa pulis. Magsisisi ka! Hindi kita titigilan! Pasensya na. Nagtagal ako. Wala nang problema. Nagdaan na yan. Tatay, takot ako! Huwag matakot, nandito si tatay. Mula ngayon, hindi ko hahayaan na saktan kayo. Tatay, ano po itong bulaklak? Ang ganda! Andres, dito ka. Itong bulaklaking dilaw. Gusto mo, Andres? Gusto ko. Mamaya, magtatanim din ako dito sa garden natin. Ikaw ang magdidilig. Ako at si Lola ang magiging katulong mo. Okay ba? Okay, gusto ko. May bulaklak na ganito. Makikita ko na si tatay araw-araw. Andres, mamaya, laging kasama kita at si Lola. Tonyo, sa sinabi mo, napapagaan ang loob ko. Mahal ang trabaho, pero ang pamilya, mas mahalaga. Nanay, pasensya na. Pasensya na kung napabayaan ko kayo dati. Hindi na maulit. Nanay, pag may time, dadalhin ko kayo ni Andres. Maglibot sa ating bansa. Tingnan ang ganda dito at maranasan ang mundo. Anak ko, hindi mahalaga saan. Ang pamilya natin, masaya basta magkasama. Ang tahanan ay kung nasaan tayo. Mula noon, ang prinsipe at prinsesa, kasama ang kanilang mahal, nagsimulang magmahalan. Tatay, kwentuhan mo pa ba ako pagdating ng gabi? Siyempre, kung hindi ako mag-overtime,
Kwentuhan kita araw-araw, okay ba? Tatay, good night. Good night, mahal. Natulog na si Andres? Kakatulog lang. Narinig ko ang kanyang malinaw na paghinga. Para sa akin, lahat ay sulit. Anak, napagdaanan ng pamilya natin ng maraming pagsubok. Sa wakas, lumuwag na ang kalangitan. Nanay, salamat. Pamilya tayo. Wala nang usapan. Hindi ko alam kung gaano pa kita masasamahan. Ngunit, sana, ang buhay ng pamilya natin, simple lang, masaya, at walang gulo. Simple ang totoo. Ligtas ang swerte. Ako'y mag-aalaga sa iyo at kay Andres. Protektahan ang pamilya.